This 998-hectare hacienda in Bicol, the Unión Agrícola y Pecuaria del Sur de Luzon, better known as Pecuaria, was once owned by Don Severo Arroyo Tuazon. For 3 decades, the hacienda ran a farm producing mostly cattle. Sa edad na 13, namasukan ako dito sa Pecuaria. Tagatanim ng mais, sorghum, kamote. Yung sweldo man, napakababa, napakaliit na. Noon 50 lang, bawat araw. Dati po, meron ka isang istaryang kaya lang hindi amin. Pag-anim, makaalimbawa makasampu. Yung pansampu ibibigay sa amin, yung siyam sa may-ari. Parang nahirapan kami noon sa pagkain. Kulang. Nang 1990, August 2, yung pamangkin ko sinabi sa akin, kung gusto nyo maging member ng Pecuaria pa noon. Sabi ko, bakit hindi? Gusto ko rin. Kung gusto nyo, pumunta kayo doon sa barangay chapel dahil nandoon yung agrarian officer. 1 o'clock, nandoon na kami. Na-interview kami. Pagdating ng October, may notice na sa akin doon sa buhi na nakasama kayo. Ano, nakapirma ya? Hindi, makapirma. Kaya witness mo. Personally. Gari, gasto, ayugan, bula. Dito ang tuwa ko. Punta ang asawa ko. Nagpirma na siya ng papers. Napasok kami. Nung pag-umpisa namin dito, wala talagang tao dito sa loob. Kasi yung iba noon, hindi naniniwala sa kanila na yung lupa. Nung i-award ito sa amin, hinati namin ito sa 5 housing unit. And sa housing unit number 1 noon, karamihan dito, pasture land. Sa housing unit number 2, sugar land. Housing unit number 5, rice. Nung pumasok kami, ang unang ginawa namin, nagtanim ng kahoy para maproteksyonan yung mga crops na tinatanim dito para gawing windbreaker. Nung makaumpisa na kami makapagtanim, yun, hindi na kami gano'n nahirapan. May kaunting saka, nagbaboy ako. Hindi na kami naman problema ng pagkain. Kahit kaunti, nakaraos na kami. Dakulo lang kaginawa namin sa ngayon. Kung tingnan natin, noon talagang kalbo yung Pecuaria. Kaya bilang chairman ako yon, in-involve ko yung mga member na magtanim ng mga kahoy para maka-recover doon sa pagkakalbo ng Pecuaria Estate. With the redistribution of the land to 426 agrarian reform beneficiaries, support services came in from both government agencies and NGOs. Nagkaroon ng irrigation project sa loob ng Pecuaria. So ngayon, ito na yung 128 hectares na binigyan ng pondo ng NIA na worth 10 million. Para ma-sustain yung organic farming, bigay ng support yung PhilDRA, nagbigay ng capital noon na worth 2 million, na iyon ang medyo nakatulong pag-umpisa ng Pecuaria doon sa palay trading at the same time doon sa sugarcane production. Miller, like the other agrarian reform beneficiaries here, got 1.7 hectares of land.
the farmers built their houses on small plots of land. Most of the land they used to plant sugarcane or rice. In the beginning, only Miller and 4 other farmers here practiced organic farming. It took several years before they were able to persuade and train other farmers to shift from chemical fertilizers and pesticides to organic farming. Today, there are hundreds of farmers from Pecuaria and the neighboring towns producing organic rice and supplying the co-op's trading and marketing program. Dati yung hindi kami nag-organic, ibinibinta namin sa mga traders. Yung mga traders ang nagsasabing, ganito lang yung presyo nyo. So wala kaming magawa kasi silang nagdidikta nun. Hanggang sa nag-decide rin kaming, gusto rin namin maranasan na kami rin ang magdikta ng presyo. Kaya nag-go kami pinto organic. Ngayon, ginagawa namin yan. Kami mismo nagsasabi, ganito yung presyo ko. Bilang nag-organic, may pudir ka rin talaga na magpataas ng presyo. It is easy to see how Miller and the other co-op leaders convinced the farmers to shift to organic farming. 1. Organic rice sells higher in the market. 2. Without chemical inputs, it is cheaper to produce. 3. Since the land is restored to its natural productive state, the farmers get better yields. Organic farming meant better incomes for farmers. Trade rice to. This agrarian reform community, now a successful cooperative, has become the single biggest producer of organic rice in the country today. Now, Pecuaria specializes in red rice, which it packages as healthy rice and sells in the largest supermarkets in Manila. Yung asset namin, mga more or less 30 million ang asset ng Pecuaria. Di pa kasama yung tuba. So, ito pong Muscovado, mayroon kami ito ngayon na almost 19 hectares na Muscovado sugar na plantasyon nasa loob. Organic po ito. Ito yung unang opisina ng Pecuaria, ng kooperatiba namin. Yung first project namin, itong cattle, failure yung project na yan kasi walang participation kasi kami doon sa pagplano ng livestock na yun. Before na nag-import sila nung baka, sinuggest ko sa land bank, umuha lang tayo ng mga imported yung mga bulls. Yung mga babae, kukuha tayo sa Masbate, ang sinabi ng manager ng land bank. Ignorante daw ako sa imported na baka. Oh, pero nung kalauna na nung sabi ko sa manager na yon, sino ang ignorante? Yung may experience o ikaw bilang manager ka lang ng land bank? To increase the productivity of their small farms, Miller and the other agrarian reform beneficiaries also practice integrated farming. Organic rice in their farms, chickens, pigs, and cows grazing near their home lots, and now an even bigger income earner for some of them, contract brewing. Yung poultry, di kailangan ng malaking area, kaunti lang pero malaki yung kita mo. Dito, i-compare sa tatlong project ng Pecuaria, yung rice, saka sugarcane, ito, within 4 months, 3 beses ka harvest. Dito sa 5,000 na manok, kikita ka ng more or less mga 50,000 yung neto mo. A happy byproduct of raising poultry is chicken dung, which the farmers use as organic fertilizer. In 2003, the co-op made its first 100,000
from organic rice trading. Then in 2004, they made their first million. With the growing demand for organic food, the trading and marketing of organic rice has become very lucrative for this agrarian reform community. Today, Pecuaria is already nearing 8 million pesos in sales of organic red rice and 2 million pesos for organic fertilizers. Organic Food Summit dito sa Bicol, in connection with World Food Day celebration. Suggested venue, Bellacasa Restaurant. Tutulong It has not been an easy journey for Miller and the other farmers in Pecuaria. It took them years of struggle and many lessons learned to become one of the most successful agrarian reform community in the country. But what a difference it has made in the farmers' lives and their families. Ito yung anak namin ng graduation noong 2003. Ito ay nasa Taiwan Airlines ngayon. Ang sweldo ng anak ko sa Taiwan Airlines, 150,000 naman. One din, pinapadalang kami ng 60,000 pesos. Siya ang unang nagkinabang ng produksyon, ng produkto ng aming tubo. Dito na kami nakakwentong tricycle. May pantrabaho kami sa bukid, ang traktor. Tapos mayroon na kaming tracer, bomba sa patubig, irrigation pump. Ang ng project naman ngayong 2009, bahay, saka itong lupa. Yun, yung panganay namin, Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. So yung pangalawa, nagtapos siya ng animation. Ito naman isa, agroforestry. So, agroforestry yan. Tapos Ito naman yung isa, bunso, yung bunso namin, Bachelor of Science in Food Tech. food technology. Kaya food technology yan. So, So, masaya kami kasi at least napatapos namin yung mga anak namin. Galing na yan dyan sa pinaghirapan namin na sakahan na bilang mga agrarian reform beneficiary.